Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo at magbigay papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa mga kapatid po natin na nakatunghay ngayon sa ating Facebook Live. Puri ng Panginoon at kayo ay aming kaisa sa Espiritu upang magbigay ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mananasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa umagang ito. Patuloy Lord na binigyan niyo kami Panginoon ng biyaya ng buhay sa umagang pag-isip namin Panginoon. Patuloy Lord ang pag-ibig mo ang isang sumasalubog sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong iningatan, patuloy na binigyan ng kalakasan pisikal at sa spiritual at patuloy na pinagkakaloob ang ating lahat ng mga pangangailangan. Patuloy Lord na kami lumalapit sa inyo Panginoon, nagpapakumbaba. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na nagawa po namin, naisip po namin, nasambit ng aming mga labi, Lord, na hindi po manais-nais sa inyong harapan. Patawarin niyo nga po. Kalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, ang mga pangirang dugo ng aming Panginoong Jesus, upang maging harapan dapat kami sa paglapit sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy po namin inaangat Panginoon ang aming gawain ito mula po sa umpisa, sa aming pag-aawitan, Panginoon, ang mga makalangit na awitin. Patuloy, Lord, na ito ay makarating sa inyong trono, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Malayang kumilos, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin po ng aming mga pastor. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, na sa umagang ito, alam po namin, Panginoon, na pagpapala ang aming matatanggap mula po sa aming pag-aawitan, higit sa lahat sa pakikinig ng mensahe. Kaya Lord, ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Sige po, bigay po natin ang mga taas na papuri. Salamat sa ating Panginoon. Tunay nga na tapat ang ating Diyos. Minsan pa po sabihin po natin,
sabihin natin sa ating Panginoon, tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, aking nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, aking nagbabago. Tapat ka nga, aking nagbabago. Tapat ka nga, aking nagbabago. Amen po rin ang Panginoon. Tunay na ang ating Panginoon Jesus ay dakila sa lahat. Amen. Kaya ibigay po natin ang malakas na papuling pagsamba sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa langit na pa, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa langit na pa, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, kahit si Jesus ang sandigan ko, dakila siya. 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 Ngayon ka, Panginoon, tunay nga na dakilain natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating matataas na papuling pagsamba. Tunay nga, Lord, na kayo lamang po ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Tapat at dakila ang pag-ibig mo. Sa kabutihan
At aming
Kailangan po, Panginoon, ang aming itataas dahil napakadakila mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kapag ang dakila ang pag-ibig po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa bawat umaga na aming pag-isip, patuloy, Lord, ang pag-ibig mo ang yumayakap sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bigyan ko natin ang malakas na palapag sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Amen. Purihin ko ang Panginoon at makakaupo na po ang bawat isa sa atin. At muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin yung ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, maging sa mga kapatid natin na nakatunghay sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyong lahat yan. At ngayon din, welcome po natin ang ating mga bisita po ngayon. Meron po kasama po natin dito ang ilang kabataan ng Puray Christian Church. Sige po, tayo po ngayon para tayo ma-recognize sa ating mga kapatiran. Ayan, pagkakita Panginoon, sabihin ko po. Ngayon din, may mga kapatiran din ata tayo na nakatunghay sa Facebook Live from Puray Christian Church. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po, tayo ay makakapakinig ng isa sa pinaka-importanting parte ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang pakikinig ng kanyang mensahe. Nadadalhin po ng ating mahal na pastor, wala pong iba, kundi si Pastor Archie Resus. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng Pastor Archie. Ang mataas na papuri po at pasasalamat ay para sa ating dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! 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 Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig po sa iba't ibang dako po ng mundo. At gayon din naman po ang mga kapatid natin po sa Marikina, sa Quezon City at sa lahat po ng mga karatig pook na sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-iingat po ng ating dakilang Ama. Alam nyo ba mga kapatid, ang buhay po natin ay nalalagyan po ng maraming restriction, nalalagyan po ng maraming batas, nalalagyan po ng maraming utos. Pero kung tatanungin po natin, bakit kaya kailangan ang utos o ang batas? Natatandaan ko po kahapon mahigit 9,700 po ang lahat na ng mga nag-practice po ng mga estudyante para sa graduation po ng UST. Isa po ako sa mga namahala po, pagkahirap-hirap palang i-manage po, pagka dumagsa po yung estudyante, ang dami po. Kaya may mga marshals po kami, may mga ginagamit po kami ng mga ICOM at may batas na nilagay. Sabi po doon sa batas na dapat sundin ng mga bata, unang-una magdala ng payong kasi sobrang init mga kapatid eh. So yung bag po, may mga iniutos doon, lalagyan nyo ng payong kasi magmamarcha tayo ng 1:00 hanggang 4:00 sa open field. Okay, so ako rin, sumunod din ako doon, naglagay po ako ng payong at gayon din naman po, sabi po, magdala ng tubig. Nako, sabi ko, kailangan ko to dahil aircon na nga ako, pinagpapawisan na ako, lalo na po yung tutok na tutok yung araw, 1:00 hanggang 4:00. At huwag ninyong kakalimutan yung kaunting pagkain kasi hindi na pwedeng lumabas po eh. Maraming hindi sumunod. Kaya alam niyo po, unang-unang nakita ko, ang daming nahimatay. Alam niyo po kung bakit? Kasi direct sunlight ka, wala kang payong eh. Nahimatay yung mga estudyante. Tinakbo po namin sa health service o sa clinic. May mga estudyante po na namutla dahil walang tubig, hindi sila nakainom. At lalo tigit po mga kapatid, may mga estudyante po doon, siyempre grabe po yung pawis, sabi po doon, magdala kayo ng pamalit, wala po, ayun po, nagkasakit. At maaaring hindi pa makadalo mismo po doon sa gaganaping graduation sa June 11. Bakit mahalaga po yung utos? Kasi mga kapatid, ang Diyos po ay nagtatalaga ng kanyang utos, ng kanyang commandment. At kung tatanungin po natin, mahalaga ba, pastor, sa isang Kristiyano na sumunod po sa aral, sumunod po sa tagubili ng Ama, sumunod po tayo sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo, at bakit ho ito mahalaga? Kaya sa umagang ito, ang atin pong tatalakayin ay may kinalaman po sa
utos, yung atin pong pagsunod at ang pagpapala. Bakit nyo ho pinamagat ang pagsunod at pagpapala? Wala pong hindi pagpapalain sa marunong sumunod sa Diyos. Amen po ba yon? Hallelujah. Dun sa mga audience natin, amen po ba yon? O baka sumasalungat kayo, hindi totoo yan, pastor, kahit hindi ako sumunod, pagpapalain ako ng Diyos. Alam nyo, palaging nasa Bible po yan, uunahin muna natin ang pagsunod bago dadating ang pagpapala. Hindi po pwedeng pinagpapala ka, pero matigas ang puso mo sa pagsunod. Kaya dapat po ang isang mananampalataya ay marunong sumunod, lalong-lalo na sa utos ng ating Panginoon. Can we all say amen po? Hallelujah. We can agree na mahalaga po ang pagsunod. Alam nyo ba, sa Bible ho, may isang istorya, isang malaking pagkakamali ng hindi pagsunod. Ang laki ng consequence po na nagawa. Alam naman ninyo yung nangyari kay Eva at Adan. Isang maliit lang ho yun na hindi pagsunod po. Ang nangyari po, dumaloy po ang kamatayan at nawala ang buhay na walang hanggan. Simpleng-simple lang ho yung iniuutos. Huwag kayong kakain doon sa puno po na nagbibigay ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. And that is the first rebellion against the Lord ng mga tao sapagkat nagrebelde po tayo doon sa ipinag-uutos po ng ating Panginoon. Kaya bago tayo tumungo po sa atin pong pag-aaralan, marapat na tayo po'y dumako po muna sa banal na panalangin at lahat po tayo ay yumuko at magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos. Magandang umaga, Ama, at patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat dinako nyo na naman po kami sa banal na aral na ito, maging ang unang linggo po na ito, na kung saan po ay kami po ay magbe-breaking of the bread at patuloy na iinom sa inyo pong saro bilang pag-alaala po sa kamatayan at muling pagparito po ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami, Ama, dahil patuloy po ang pagtigis ng inyong dugo at ang dugo na ito ang siyang naglinis sa amin sa lahat ng nagawa naming pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa, sa nilakaran, maging sa mga motibo at nilalaman po ng aming mga puso. Linisin mo kami, Ama, at patawarin niyo po kami sa lahat po ng amin pong mga hindi rin pagpapatawad at sa mga biglaang galit na nagawa po ng aming puso laban sa aming mga kapwa. Kaya sa umagang ito po, bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, bigyan niyo po kami ng kaalaman upang malaman namin ang tamang pagsunod po sa lahat ng inyo pong pinag-uutos. Kaya, Ama, ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Isa pong kwento sa Biblia na kung saan ho kakasumpungan ninyo na may tao po, isang dakilang hari ng Israel, na hindi siya marunong sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. And it has bare consequences po doon po sa kaharian ng Israel. Tatandaan nyo, kapatid, maliit, malaki, ito man po ay mahalaga, o tila baga walang kahalagahan, katulad doon ng pagpapadala ng payong. Akala natin hindi mahalaga, no? Kasi sabi ng mga ibang mga kasamahan ko, lalo na yung mga yung mga binata ho ng mga professor, ay hindi namin kailangan yung mga payong. Alam niyo ho ba ngayon, kapatid, kahit na lalaki ako, hindi na ako pwedeng lumabas ng walang payong. Sobrang init ho. Yung tubig ho, napakahalaga ho nun. Kaya dapat umiinom kayo. Heat stroke ang aabutin po ninyo nun. Kaya kung minsan yung mga maliliit na utos, nakakita na ho ba kayo na may babala ho? Huwag tatawid, may namatay na rito. Nakakita na ho kayo ng ganoong paalaala po? Bakit ho nagbibigay ng babala? Kasi may namatay na dun sa lugar na yon, kaya wag na ho nating uulitin. Kaya meron pong babala. For example, sinabi sa Biblia po, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Minsan tatanungin ninyo, bakit hahaba ang buhay ng gumagalang sa ama at ina? Naalala ko tuloy dati ho, na may pangyayari, yung isang estudyante ko, sabi ng magulang niya, alas 9, umuwi ka na after ng party, tinuloy-tuloy niya ho, hanggang alas 2, hanggang alas 3. Tapos yung nangyari po sa kanya, habang umuwi siya, dinampot po siya ng mga hindi nakikilalang lalaki, at ginahasa po siya. Ginahasa siya. Buti nga ho, hindi siya pinatay. Pero mahigit 10 po yung lalaki, nasa-sense niya doon sa loob, ginahasa po siya. Meron ho bang kahulugan po at mahalagang importansya po na sundin ninyo at igalang ninyo ang inyong ama't ina upang ang inyong buhay ay maging maayon at lumago, ang sabi ng Bible po. Meron po. Kaya po sa umagang ito, tignan natin yung consequence. Bakit ho pag sumunod tayo may pagpapala, pag tayo ho ay hindi sumunod may sumpa. Sa buhay po ni Haring Saul, tignan ho natin dito, sa aklat po ng unang Samuel 15:7 hanggang 11. Tapos magja-jump po tayo sa unang Samuel
15:19 at patuloy po sa unang Samuel 15:26. In short, ang assignment ninyo, basahin ninyo ang buong unang Samuel 15 para makuha natin po yung konteksto. Ano po ang sabi rito? Sabi po ng Biblia, sinalakay ni Saul ang Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur. Ayan. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, ang tupa, at ang lahat ng mga matatabang hayop doon. Ang pinatay lamang nila ay ang lahat ng hindi mapapakinabangan. What was the general order of the Lord? Tignan niyo po, huwag niyo susuwayin ha. Pagka po sinabi ng Panginoon, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Huwag na ho kayo magtatanong, bakit igagalang pa yung ina at ang tatay ko at nanay ko, ba't igagalang? Pag sinabi po ng Diyos po, meron pong mahalagang nakapaloob po na pagpapala roon. Can we all say amen? Huwag na nating itanong po, bakit kailangan po igalang yung aking ama't ina? Pwede naman ako magpagabi. Sundan nyo po yung payo. Sundan nyo po, pakinggan yung mabuti, lalo na po yung mga kabataan natin. Bakit mahalaga? Ito ho, no, sabi ng Panginoon, sasakupin nyo ang mga Amalekita. Nag-research ako dito sa mga Amalekita. Sila po ay masasamang tao. Sumasamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. At sila po mga kapatid, ay, hallelujah, hindi naman ho ginagawa ko dito sa Pilipinas siguro ho yun. Nag-aasawa, yung tatay, anak, yung kanilang kapitbahay, halo-halo po sila lahat. Walang restraint po, ibig sabihin, hindi mahalaga po ang kabanalan sa kanila. Kahit na sino pong makita, pinapatulan po, maski tatay, nanay, anak, lahat po. Talaga pong magiging kasuklam-suklam sa Diyos po yun. So naisip ng Diyos, pag nasakop nyo ang mga Amalekita, patayin ninyo lahat. Lalaki, babae, bata, kambing, tupa, lahat ng ginto susunugin, walang ititira. Ang tanong ho ni Saul, bakit? Do not ask questions. Pag ang Lord ang nagsabi, may purpose po yon, may layunin yon, may kahalagahan po yon. Ano po ang nangyari? Mag-jump po tayo doon po sa unang Samuel 15:19. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Ang sabi po ni Propeta Samuel, bakit mo sinaway? Bakit ho sinabi niya na sinaway? Nakarinig siya ng mga kambing, may umiiyak ho ng mga baka. Ibig sabihin, sinamsam nila yung mga hayop at yung mga kayamanan. Kaya sabi po dito sa unang Samuel 15:19, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Hindi mo ba alam? Naisip-isip ni Haring Saul po, ano naman ang masama doon? Tinira ko lang naman yung mga matatabang baka. Sinib ko po yung mga mapapakinabangan ng mga tupa. Yung mga kambing po, pwede pa nating makain. Bakit naman ipapapatay? Sinabi nga ng Diyos lahat, ang mga bata, lalaki, babae, hari o reyna, kasama ang lahat ng hayop, baka, tupa, kambing, lahat ng ginto at mga pilak, wasakin, sunugin at sirain ninyo. Wala kayong ititira ni isa. Sa pananaw po ni Haring Saul, sayang naman. Pero mo, mapapakinabangan pa naman yung mga kambing, ang tatabaho ng mga tupa. Pwede natin kainin yung baka. Mag-spare ribs tayo mamaya ng baka, masarap po yun O kaya po, yung mga ginto, huwag niyong itatapon, pwede pang tubugin yan So ang sabi dito ni Propeta Samuel po, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Alam niyo kung minsan meron tayong mga makikita dito sa Biblia na, alam mo, Pastor, siguro kung nabuhay kayo ng panahon po ng mga Israelita, i-reverse po natin, 4,000 years ago, may ganitong utos yung Panginoon. Baka kayo magdududa rin, magagalit kayo sa Diyos Babasahin ko lamang po at tignan ninyo kung may lohika ho ba yung inuutos ng Diyos. Kasi yung mga Israelita po, nagalit. Hindi nila nagustuhan po yung sinasabi ng Panginoon. Ito po, pababasa ko po at paunawa ko po sa inyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ang sabi ng Levitico, dito po sa Levitico 13,
45 hanggang 46. In the book of Leviticus, chapter 12, verse 45 to 46, ganito po yung pangyayari. This was 4,000 years ago. Ano po yung pangyayari? Ang tao na may sakit sa balat, sabi po rito na parang ketong, ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag siyang mag-aayos ng buhok at tatakpan ang kanyang nguso at lagi siyang sisigaw, marumi ako, marumi ako. O kita nyo po, pag may ketong po kayo, huwag kayong magdaramit po ng ordinaryo. Dapat identified kayo na may sakit kayo at palagi kayong sumisigaw, may ketong ako, may ketong ako. Ano pa pong gagawin dito? Dito po sa verse 46, hanggat siya ay may sugat, ituturing mo siyang marumi at sa labas siya ng kampo maninirahan mag-isa. Can we say amen? Wala pang COVID nito Ketong pa lang hunong araw. Sabi ng mga Israelita, ano naman kalukuhang utos ni Yahweh ito? Kapag merong ketong, i-identify yung damit niya para po ma-isolate siya. Halimbawa magsusuot siya ng damit po na marumi, ibig sabihin po nun, may ketong siya at dapat i-identify niya, marumi ako, sasabihin niya mga kapatid. At habang hindi siya gumagaling, doon po muna siya titira sa labas ng kampo. Can we all say amen? Sabi ng mga Israelita, pambihira naman itong Panginoong Diyos na ito, may sakit lang naman, ilalayo nyo pa sa kampo. Kawawa naman, sino yung magmamahal sa kanya doon? Sino magpapakain sa kanya? Bakit ina-isolate? Later on, noong 18th century na-discovery po ni Joseph Lister po, at saka ito pong hindi lang po si Lister po, si Louis Pasteur po. May mikrobyo. At ang mikrobyo pwedeng makahawa kung hindi po tayo mag-a-isolate. Kaya kinakailangan po ng isang tao po ay ilayo doon po sa mga magagaling o walang sakit para hindi humawa po ang lahat na nakahahawang sakit na ito. Can we all say amen? May kabuluhan po ba yung inuutos ng Diyos? Ketong ito, pagka hinalo nyo doon sa mga malilinis po, mamamatay po yon. Simpleng utos, Ang daming nagrebelde po rito, maraming namatay. Marami pong namatay. Sino rito mahilig sa matatamis? Taas ang kamay Ako, mahilig po ako yung ano bang tawag doon? Crema de fruta. Sarap po nun, di ba? O kaya yung bukayo. Sinong kumakain ng bukayo tira-tira rito? Yan na naman, pastor, mga pang-edad na naman pong mga yan. Mga porgets, hindi pang bagets yan Yung mga kabataan dito, alam nyo yung tira-tira? Hindi na. Hindi nyo alam yung tira-tira. Yung bukayo, alam nyo yung bukayo. Ayun, alam pa nila, taga-Puray po sila Sundot ko langot, alam nyo yun. Kadiri ka naman, pastor, hindi kinakain mo talaga yun, di ba? Sundot ko langot Ako'y kung kainin ko yung pagganito ginaganon ko talaga sa Baguio, iba itsura nun. Marami po sa atin gusto ng matatamis. Sino pong gusto ng honey? Masarap yung honey po. Masarap po yan. Hallelujah. Wala pong tao siguro na hindi kakain ng honey. Pero sabi po ng Biblia, tignan nyo mabuti ba ang honey o hindi? Utos kasi ng Diyos yun Ang honey po, lagyan nyo po ng kalamansi at saka ng bawang, sabi ni Ernie Baron. Kilala nyo si Ernie Baron? Panggamot po sa ubo. Totoo po yun. I-research nyo, totoo talaga yun. Konting isang kutsarang honey, lagyan nyo po ng dinikdik na bawang at saka kalamansi, timpla nyo inumin nyo po. Gagaling talaga yung nyo. Pastor, kaya paborito ko nga ang honey Wala masama Kaya pagka kumakain ako ng honey tatlo-tatlong tabo. Yun ang kakaiba po. Tingnan nyo, bawa sabi ng Panginoon Diyos, Kawikaan 24, dito po sa 13. Proverbs chapter 24 verse 13. Anak, uminom ka ng pulot pukyutan sapagkat ito po ay nakakabuti sa inyo. Sabi ng Panginoon niya uminom kayo, kaya wag niyong hayaan na hindi kayo iinom ng honey. At alam niyo po, mga kababayan namin sa abroad, buong Pilipinas, buong bansa, ang pinakamasarap na honey po, binibenta ni Sister Emmy. Amen po ba yun? Hallelujah. Sister Emmy isang bote mamaya. Hindi totoo, nagbebenta si Sister Emmy. Magat Salamat Street
Halimbawa ho, nagbigay si Sister Emmy. Ang sarap, Sister Emmy. Tatlong tabo iniinom ko isang araw. Pag nilipat nyo lang ho dito, hallelujah, doon po sa Kawikaan 25:16, tignan nyo po yung Kawikaan, Proverbs 25:16. Huwag kayong kakain ng labis na pulot-pukyutan, at ito po ay isusuka at makasasama sa inyo. Can we all say amen? Isang kutsara pwede, 3 tabo, diabetes. Nakalagay sa Bible po eh. Kaya may pagpipigil. Minsan no tayo, hindi ako maniniwala dyan. Sarap-sarap ng honey eh. Ubusin ko lahat ng 1 tabong honey. Subukan nyo po. Challenge po yon. Pwede ho ba magpatotoo kayo pagkatapos po ng mga 2 buwan po, lalo na ho yung may mga diabetes dito? Araw-araw po kayong uminom po ng 1 tabong honey. Pagkatapos tignan nyo natin kung gaganda po yung kalusugan. Yung sinabi po ni Pastor Megs, ano pong kinakain nila? Meshach, Shadrach at Abednego po, at saka ni Daniel. Tubig at gulay. Yan, so sarap ng mga fried chicken ho yung pagkain ng emperador doon eh. May fried chicken, may lechon, meron pong mukbang araw-araw ho. Ayun po, wag nyo rin gagawin yung araw-araw nagmumukbang kayo. Ang subukan nyo po yung sabi ng Bible, tubig at saka po gulay. Ay, gaganda talaga katawan nyo. Ito ho, hindi sinunod, kasimple-simple lang eh. Sabi ng Panginoon, patayin nyo lahat. Sirain nyo, wasakin nyo, huwag kayo magtitira. Sabi po ng unang Samuel 15:26, sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinaway mo ang utos ni Yahweh, itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Para kung babasahin nyo, nangupit lang naman ng konting baka, kumuha lang naman ng kaunti pong mga ginto, bakit naman itinakwil ka agad? Kasi hindi natin makikita yung consequence hanggat hindi natin nakikita ang kalooban ng Panginoon. Bakit mahalaga po pagsunod? Unang-una, kapatid, wala hong utos ang Diyos na mali. Ang utos ng Diyos, can we all say, ay laging tama. Sabihin natin, laging tama. Kaya huwag kayong magagalit ho. Pagka sinabi ng Diyos po, ang sakit naman ng Lord, huwag kakain ng maraming honey, makakasama pala. Kaya talaga kung pasama ho sa kalusugan yun eh. Bakit naman pinapa-isolate ako? May sakit ka nga po eh. Wala pang COVID-19 nun ha, yun na yung mga paraan ng Diyos. Nung araw ho, bawal ho kumain ng baboy. Bakit ho? Yung mga tao ho namamatay ng biglaan kasi yung kolesterol. Pero ngayon, pwede nang kumain. Bakit ho? Pwede nyo lang ma-detect ko yung kolesterol ninyo. Blood chem, kung tumataas. Kasalanan mo na lang kung tinutuloy mo pa rin yung pagkain po ng maraming baboy. Pero tinikman ninyo, alam nyo, minsan talakayin po natin yan. Wala pong masama roon. Bakit po ang utos ng Diyos ay palaging tama? Ang sabi ng 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Mga kabataan, pag sinabi po ng Bible, igalang mo ang iyong ama't ina. Do not question God. May pagpapala ho yun. Can we say amen po? Sabi ko dito dun sa estudyante ko po, narin po siya eh. Matagal na pong taon nito. Paano ko po nalaman eh? Nagpunta po sa klase ko, alas 7, ang dumi-dumi ng damit eh. At nirefer ko na po sa security ng UST at saka po dun sa guidance counselor. Bakit? Ibang kaso na ho yun eh. Rape na yung ginawa sa kanya eh. Kasimple-simpleng following instruction po. Sana anak, huwag ka na magpapalagpas ng alas 9 o kaya po, huwag ng alas 12, uwi na kagad. Nagliwali po hanggang alas 3, alas 4, nung habang naglalakad siya, pati yung damit po. Tingnan niyo sabi ng Biblia, inaatasan ko naman ang mga kababaihan, sabi po ng unang Timoteo po doon po sa 1:19 po, sabi ng Timoteo, inaatasan ko ang mga kababaihan na magdamit naman ng may kahinhinan. Huwag kayo magdadamit po ng miniskirt po kayo sa gabi. Talaga kung pwede kayong damputin bigla ho. Kaya may mga paalaala ang Biblia. Saan po magagamit ang utos ng Diyos? Sa pagtuturo ng katotohanan. Pagka nakikita nyo yung mali, pwede nyo pong sabihin yung tama at hindi magugustuhan ng maraming tao pag nagsasabi po kayo ng tama. Halimbawa, nakikita nyo, kapatid, ipapahamak ka niyan pagka nakita ka ng misis mo na may kabit ka. Lahat po ng mga nasa abroad ho na may kabit, layuan nyo na ho yan. Kasi makakasira ng pamilya yan. Maganda na nga asawa mo, mabait na nga. Ang gaganda ng mga anak mo.
Isang pagkakamali mo, nasira pamilya mo. Sinasabi po ng Biblia po yun. Ayun ang consequence po ng kapatid. Kasi nagsasabi po ng totoo, na-rebuke ka. Sinabihan ka bigla ng isang pastor ninyo o isang elder ng church, kapatid, masama yung pakikiapid. Dinamdam mo naman. Pero para rin sa kabubuti niyo po, kasi ang utos ng Diyos ay nagtuturo po ng katotohanan. Nagsasaway po ito sa kamalian. Uy, tigil-tigilan mo na yung pangungupit sa opisina, baka mahuli ka, tanggal ka sa trabaho. Bukas makalawa, pinusasa na ng pulis. Bakit to? Hindi huminto sa kakanakaw po doon. O kaya po, traffic enforcer po kayo. Ano ba naman ho yung 100 nung inabutan ka, bigla kang kinuhanan ng camera. Ngayon, nakaposas ka. Ano po ang mararamdaman ng buong pamilya mo? Yung anak mo na pinagmamalaki ka na ang tatay ko'y dakilang traffic enforcer at yung asawa mo umaasa po sa minimum wage. Ngayon nakaposas ka po, ano po yung mukhang iaharap ninyo? Dahil pinagsabihan ka na ng minsan, huwag kang tumanggap ng lagay. Nakalagay ba sa Biblia? Ang dami-dami po sa aklat ng kawikaan. Kasi ang pagtanggap ng lagay ay ikapapahamak mo, ang sabi ng Bible. Tuloy pa rin. Ay, huwag kayo magagalit to. Pagsaway lang po sa kamalian ng ginagawa ng Biblia. Pagtutuwid po sa likong gawain. Para ituwid po tayo. Na, pastor, ano talaga hindi ko po pwede na, hindi ko gawin itong trabaho na ito. Mas mabilis kumita sa drugs. Nakakalungkot to. Minsan may mga kapatid ho na ganyan, sa ibang church. Ewan ko ho kung meron dito. Sabi nga natin, wag na ho mag-i-engage sa ganyan kasi ang presidente ho natin, di ba ho, ayaw niya ho yan. Talagang ikamamatay niyo ho yan. Alam niyo mga kapatid, huwag kayo magagalit sa presidente kung talagang hindi tayo gumagawa. Sabi ng Romans 13 po, safe naman po tayo Pero pagka ho tayo talagang gumagawa ho ng kasalanan, pwede nating ikamatay. Halimbawa, i-challenge ko kayo. Kayo ba matutuwa kayo bilang member ng Feast of Harvest? Born again, nagmamahal sa Diyos? Tapos nagbebenta po kayo. Anong binebenta nyo? Sa sipo ng mga shabu po, ikakapahamak nyo po yan. Ang salita ng Diyos po ay nagbibigay po ng pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para maging maayos po yung pamumuhay natin. Tama ho ba? Yung negosyo po na kinuha sa mali, yung kinalikot nyo po na timbangan sa palengke, para po yung mga manok ko tumaba, in-injectionan ninyo ng tubig. Kaya minsan, nakakain ako ng manok, pinirito ko ho. Sabi ko, parang lasang papel. Anak, in-injectionan yan. Saka medyo mamula-mula yung niya, parang may mga namuong dugo. Dahil nung pinirito po, pagkataba-taba ng manok ko nung binili ho, nung pinirito, naging napakaliit po para pong pugo. Kawikaan 11:1, kinasusuklaman ni Yahweh ang maling timbangan. Hindi ho ba napakagandang payo po yun? Yung pong kaliwaan lang ho, bumili ng 1 kilong bigas, bibigyan nyo siya 1 kilo. Bumili ho ng 1 sako sa inyo, anong gagawin nyo? Pastor, wala naman nakakaalam Buburikihin ko. Alam niyo yung buriki? Yung tutusukin ng ganon para paiihiin ho yung bigas. Pagkatapos kukuha ka ng mga 2 kilo, hindi naman malalaman po yan Kaya pag binigay niyo bigas, 48 kilos na lang pag tinimbang ninyo. At sa lahat ng binuriki ninyo, nakabuo kayo ng 1 sako. Bawat butil ng bigas na yun, ibabalik ng Diyos sa inyo ho yun, yung mga pinandaya nyo na yun. Kaya po pag nagsabi po ng utos ang Diyos, lahat po ito ay tama. Sabihin natin, tama. Pag sinabi ng Diyos, umalis ka na sa kabit mo, tama ho yun. Hindi ka ipapahamak nun. Ikalawa, ano po ang utos ng Diyos? Gaya ng sinabi niya po, ang utos ng Diyos po ay hindi magpapahamak. Meron ba naman yung sabi ng Panginoong Diyos? Dito pa rin sa Leviticus pag nakahawak kayo ng bangkay, maghugas kayo ng kamay ninyo. Sabi ng mga Israelita, ano ba naman yan? Nakakatamad, hinawakan ko lang naman yung patay na aso, hinawakan ko lang naman yung patay na ibon. Maghuhugas pa tayo ng kamay, kumain na tayo agad. Nakakatuwa nga yung ibang mga nababasa ko sabi ng Biblia, kumain ka ng mga mapapait na gulay sapagkat ito ay makabubuti sa katawan mo. Can we all say amen? Mga kabataan. Ayaw na. Kayo, Jonalyn, ano mas gusto ninyo? Hotdog o ampalaya?
Huwag na tayong magbulahan, pwede naman ilagay ho yung ampalaya sa hotdog ho eh. Pero tutuusin ho, bilang isang bata, talagang wala naman ho talagang gusto ng may ampalaya dahil ang pait talaga eh. Ngayon ho, medyo tumataas-taas yung sugar, parang ang sarap ng ampalaya ngayon Alam nyo, pag tumanda kayo, yung mapapait, masarap po. Pero pag bata ho, ayaw natin ng mga mapapait. Bakit kaya sinabi ng Diyos po yun? Kumain kayo ng mga mapapait na gulay sapagat makakabuti sa inyong kalusugan. Ibig sabihin, hindi ka ipapahamak nun. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. Nakalagay sa Bible po yun. Minsan marami ka pang madidiscover po sa Bible po eh. Ito po sabi ng iba, hindi naman po ko obigay ni Sister Irma, Pero kapag alimbawa ang babae po ay may kabuanan o meron hong bisita, huwag kayong magtatali. Tama ho ba yun? Nakalagay ho sa Bible ho yun yung mga iba naman ho na sobrang in love naman sa asawa nila. Nagbi-bleeding na nga ho dahil kaarawan po niya eh. Tuloy pa rin yung pakikipagtali. Huwag kapatid, masama po yun sa babae. Nung nire-research ko, nakakakos pala ng cervix cancer sa babae po yun. Maawa naman kayo mga lalaki. Magpatawad naman po kayo. May araw din hong nagpapahinga din. Hindi naman po ganon. Nakalagay sa Bible po yon, may kahalagaan ba? Hindi kayo ipapahamak. Sabi ng Roma 15:4 po, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasusulat para sa ikatututon natin. Nakita nyo na nga yung nangyari kay Haring Saul, uulitin pa ba ninyo? Nakita nyo na nga ho na si Haring David po ay nangalon niya. Buntis niya po yung isang babae po na may asawa. At yung asawa ng babae, pinapatay niya pa. Uulitin nyo rin ho ba? Nakita na nga ho natin yung consequence po ng mga ginawa ng taong ito. Kaya po, upang sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. Kaya po ang kasulatan, ang utos po, never kayong ipapahamak. Sabi po, nakakatuwa ang Bible, sabi po ng Biblia, sabi po sa Ecclesiastes huwag niyong hayaan na kayo ay maging sobrang mabuti ho, sapagkat ito ay masama. Huwag din naman kayo magpapakasama-sama ng higit po, baka kayo ay mamatay ng maaga. Masama ho ba yung sobrang buti? Masama ho. Halimbawa ho, inaapi ka na, babae ka, ginagahasa ka na, talaga bang wala ho kung gagawin dahil mabuti ako. Kung ako yun, sasampalin ko talaga ho yun. Walang Kristiyano sa akin. Dahil mali na yung ginagawa mo kapatid. Huwag ho masyadong mabuti na hinahayaan nyo lang, sige, pagka ho medyo inaapakan na, titindig tayo. Huwag naman ho yung pagkasama-sama, tinignan pa lang kayo, binaril nyo agad yung ulo. May mga ganun ho eh. Tinitignan kang ganun, yung pala talaga naman hong malaki yung mata, may yung ganun ng tao eh. Papaalaala po alam niyo po, ang pagkakapatayan po dyan sa trapiko, cause po yan ang pagtitinginan sa mata. Kaya po pagka nakat po kayo, at tumingin na po sa inyo, gumanon na ho kayo. Kasi pag dinerecho nyo pa ng tingin yon, babarilin na ho kayo nun. Tignan nyo ho. O ano? Ganunin nyo ho. O bakit? O sige nga, mamaya ho, bubunutan na kayo ng barel. Subukan nyo ho, ganito. Kinat kayo, tinignan kayo ng masama. Pasensya na kapatid. Sorry po, sorry sir. Tignan nyo po, mapapawi ho yung nun. Nilunok nga lang natin yung pride natin. Pero kaligtasan ho ang hatid nun kapatid. Kaya ayan ho hindi ho tayo ipapahamak. Ikatlo ho, yung utos po ng Panginoong Diyos may value, may halaga. Bakit ho? Mas mahalaga pa sa ginto yan eh. Mas mahalaga pa po sa pilak yan eh. Sabi po ng awit 19:9 hanggang 10. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. It is perfect, it is blameless, it is upright. Magpatuloy ito magpakailanpaman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Tingnan niyo po yung wisdom na binigay po kay Haring Solomon. Pag-iisipin niyo, ang sama naman itong haring to. Biro mo, bibiyakin yung bata. Yung bata ho na yon na hahatiin sa gitna ho, wisdom po yon. Kasi lalabas po yung tunay na nagmamahal sa bata. Solomonic wisdom po yon. Kasi hindi ma-determine ni Solomon eh. Sino ba may-ari talaga nito? Sabi nung isa, akin po yan.
Hindi ho akin ho, buhay pa yung anak ko ho eh. Yung kanya ho namatay, nilagay niya lang sa tabi niya. Sabi po ni Haring Solomon, sige, hatiin natin ang bata sa gitna. Hindi ho talaga nga hatiin yung bata, kasalanan ho yun eh. Pero sabi po ng isang nanay, sige po, wag na ho. Kanya na lang ho, mabuhay lang yung bata. Sabi naman ng hindi tunay na nanay, okay lang ho, hatiin natin para fair and square. Yung kalahati sa'yo, kalahati akin. Sabi ni Haring Solomon, ibigay ang bata sa nararapat na ina. Yung nagparaya, nahuli po, di ba? Nakita po kung sinong tunay na may-ari ng bata. Kaya ho, napakahalaga niyan. Magbibigay po ng discerning spirit yan, magbibigay po ng wisdom yan. Ano pong sabi sa verse 10? Mas kanais-nais pa ito. Ano pong ito? Yung utos ni Yahweh kaysa sa gintong latay. Mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan or honey. Kaya pagka nabasa nyo po, no, sinasabi ni Yahweh, ibigin mo ako ng buong puso mo, ng buong kalakasan mo. I-grab nyo yung opportunity po, kapatid. Kasi minsan lang po ang buhay natin, everyday po, paalis ng paalis po yan. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, paipon naman kayo ng kayamanan sa langit. At malapit na ang panahon, aalis na rin po tayo sa lupa na ito. At napakaganda po, pag ang dami na po nating naipon para sa Panginoong Diyos. Kaya ang kanyang bawat salita ho, mahalaga. Minsan kasi we just take it for granted. Ay, sinabi lang naman ni pastor na sumunod sa utos. Nakikita nyo po kung ano yung mga consequences. Huli sa lahat, tignan nyo ho, yung utos po ng Diyos, hindi lang mahalaga, palaging may purpose, palaging may layunin. Lumapit po yung isang disipulo ni Jesus. Sabi po, Panginoon, bet ang dami pong kautusan, 10. Ano yung pinakamahalaga po doon? Alam niyo po ba yung kautusan po, kaya ginawa ng Diyos yung 10 Commandments? Para makita yung pag-ibig natin. Makita po yung pag-ibig natin sa Diyos. Makita yung pag-ibig natin sa kapwa. Kaya pati ho yung logic niyan eh. Yung kung commandment number 1 to 3, pag-ibig sa Diyos. Yung commandment number 4 to 10, pag-ibig po sa kapwa. Isa lang po yung kahulugan ho ng kautusan. Ito po ay umiikot sa pag-ibig. Kaya ho sabi rito, Guro, dito po sa Mateo 22, 36 hanggang 40. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, sapagkat ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Babalik lang po ako doon po kay Haring Saul. Pambihira naman. Isang pagkakamali lang, pastor. Gusto lang naman niya ng kaunting baka. Gusto niya ho makipagtsikahan po doon sa haring si Agag, kaya hindi niya tinago niya yung hari ng Amalekita eh. At yung reyna ho, hindi niya pinatay. Kasi sabi po ni Haring Saul, mapapakinabangan ko ito eh, para makapag-raise up ulit sila ng kaharian eh. Klarong-klaro yung sinabi ng Diyos, patayin mo lahat, huwag kang magtitira. Search and destroy. Ni isang ginto, wala kang ititira. Tanungin nyo ho, bakit po kaya pinapapatay ng Diyos? Bakit gusto ng Diyos mawala si Haring Agag at ang kanyang reyna? Kasi may mangyayaring masaklap. Pinabayaan ni Saul. Ito ho, tignan natin sa susunod na verse. Pinabayaan niya. Punta na ho tayo sa aklat ng Esther. May mangyayari pala sa Biblia na ito pong lahi po ni Haring Agag, yung mga Agagites po, magkakaroon ng masamang leader. Ang pangalan po ay Haman. How many years po yan? Daang-daang taon lalabas po si Haman. At si Haman po ay galing sa dugo nitong si Haring Agag. Tingnan niyo po ang sabi. Sabi ng Esther chapter 3 verse 1 to 2. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ibig sabihin po, punla po ito, galing ito sa lahi ho ni King Agag, na hindi ho pinatay ni Saul. Anong gagawin nito? Papapatay niya lahat ng mga Israelita. Maganda ang plano ng Diyos sa Israel. Ang sabi po rito, ginawa niya itong punong ministro, prime minister. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay umuyukod at lumuluhod sa harapan ni Haman
bilang pagsunod sa utos ng hari, ngunit si Mordecai ay hindi yumukod at lumuhod. Napahamak yung Israel ngayon. Kasi yung mga tunay na mga mananampalataya, ba't kami luluhod dyan? Tao lang yan. Pero pinag-utos ni Haman po, punong ministro, lahat ng Israelita luluhod sa akin. Kasi alam niya yung kasaysayan po na yung tatay niya pinatay. Yung nanay niya ay yung reyna po na pinanggalingan ng lahi niya, nakatakas. Yung reyna pala na yun, buntis. Hindi pinatay ni Saul Hindi niya pinatay. At ito ngayong si Haman, maghahasik ng lagim sa Israel. Na-foresee ng Panginoon yon. Kaya pala may layunin. Kaya huwag na kayo magtataka. Sinabi ho sa mga Israelita, hugasan ninyo yung kamay ninyo. Pag nakahawak kayo ng bangkay, wala tayong magre-reklamo. Pambihira namang Diyos ito. Pati papaghuhugas ng kamay, tinuturo. Para po umayon po yung buhay natin. Pagka may sakit ng ketong, ilayo ninyo. I-isolate ninyo. Ano bang tawag doon sa medical term, yung ginagawa, ina-isolate natin? Quina-quarantine. Merong quarantine sa Biblia Panahon pa lang ng Leviticus, quina-quarantine na para hindi ho lumaganap yung sakit. Na masarap kumain po ng matatamis, pero sabi po ng Biblia, masama pag madami. Can we say amen po? Ito po hindi naunawaan ni Saul. Bakit pinapapatay? Sisirain pala ni Haman ng Israel. Hallelujah. Kaya sa susunod kahit hindi utos po ng Diyos, utos lang ng batas natin, walang tatawid. Huwag na kayo mag-attempt po na tumawid. Alam niyo po, one time po, nakitang-kita ng mata naming mag-asawa po, meron naman po pwedeng daanan kasi yung tao sa taas. Nagpatintero ho, patay. Doon po, tumawid ho sa Quezon Avenue po. Talagang hindi siya binuhay po. Nung truck, ang kulit ho kasi meron naman ho pwedeng daanan po doon. At may nakalagay po, walang tatawid, may namatay na dito. Bawat utos po, may layunin yan, kapatid. Ang bawat paanyaya po ng Panginoong Diyos, may maganda pong mensahe. Tignan niyo po bilang pangwakas. Sa aklat po ng Deuteronomio 5:33, sabi po dito ng Panginoon kay Moises, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sabihin niyo nga ho, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Bakit? Bakit to tayo pinapaayon po na sumunod? Sa gayon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Can we all say amen? Hahaba ang buhay ninyo at sasagana kayo sa lupaing sasakupin ninyo. Can we all stand up and give God the highest glory? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Napakabuti mo, Ama, at sa amin pong mga pag-aaral na ito, maliit man o malaki ang iyong kautusan, ito man po ay mahalaga o tila baga walang halaga sa buhay namin, isa lamang po ang itinuturo ninyo, Panginoong Ama. Patuloy lamang naming gampanan ang mga pinag-uutos ninyo at hindi kami ikapapahamak nito, Panginoong Ama, kung hindi may magandang layunin ka sa buhay po ng bawat isa. You have given us a life, Panginoong Ama, not to harm us and to hurt us, but to prosper us and to make us successful, Panginoong Diyos. Napakaganda ng layunin mo na bigyan kami lahat ng buhay na walang hanggan, ngunit sa pagkakamali po ni Eva at ni Adan, nasira ang magandang plano mo, Panginoong Diyos, at pumasok ang kasalanan at lalo tigit po ang kamatayan sa buhay po ng lahat ng inyong nilikhang tao. Sa isang pagkakamali po ni Haring Saul, Panginoong Ama, nasira ang magandang plano mo sa Israel at nawala sa kanyang kaharian at lalo't napahamak ang kanyang kaluluwa, sapagkat gaya ng sinabi niyo, Panginoong Diyos, obedience is always better than sacrifice. Kami rin naman po, Panginoong Ama, maraming pagkakataon, sumusuway kami, nagkakamali kami, nagkakasala kami. Ngunit pagkatapos po naming nagawa, naalaala namin ang mga banal mong utos, kaya kami po muli pong lumalapit, humihingi ng kapatawaran, at sana po ay magkaroon ng pagkatuto po, pagka kami po ay nadudulas, natatapilok at nadadapa sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, Panginoong Ama. Huwag naming baliwalain maging ang mga kaliit-liitang kautusan na itinuturo niyo po sa amin.
paggalang sa magulang, isang mahusay po na trabaho, ang katapatan sa kapwa, ang mataas na integridad, Panginoong Ama, at ang patuloy po na pagmamahal sa aming mga asawa at mga anak, Panginoong Ama, upang kami po ay mamuhay ng maayon po at maging mahaba ang pamumuhay namin habang kami po ay nasa mundo na ito. Kaya Ama, maraming salamat. Ikaw po ay aming dinadakila. Patuloy, Lord, na nagkakaroon ng takot ang aming mga puso ngayon, na wag suwayin po ang mga palatuntunan at ang lahat ng mga aral ninyo, sapagkat alam namin ang lahat ng utos ninyo, Panginoong Ama, ay tama at para sa ikabubuti namin. Kaya sa umagang ito, Panginoong Diyos, gabayan niyo po ang lahat ng mga kapatiran, lalo na mga nakikinig po namin, na patuloy na lumakad po sa liwanag ng inyong mga kautusan. Muli, maraming salamat at magandang umaga po. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, hindi na po ako bababa po dahil may Lord's Supper po tayo. Inaanyayahan ko lamang po na i-prepare po natin ang atin pong mga kakainin na maliliit na tinapay, pati na rin po ang ating baso, kahit po may tubig yan o meron pong juice, pwede po yan mga kapatid. Hallelujah. Sige po, bibigyan ko po kayo ng isa pang minuto para maihanda po natin. At after 1 minute po, ay inaanyahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Purihin po ang Panginoon. Sige po, inaanyahan ko po na lahat po tayo ay tumayo. Alam niyo po, nagagalak po ang Panginoon sapagkat yung heart niyo po, hindi man tayo nakakapagbigay po ng tinapay ngayon dahil may pandemya po at hindi natin na i-distribute po yung inumin. Pero kanina naririnig ko, nagkakasinsingan ho yung mga baso, yung mga tinapay, binubuksan, nag-share po. Ibig sabihin, yung puso po ninyo handang sumunod sa Diyos. Amen po ba yun? Natutuwa po ang Diyos. Ito po'y ginagawa namin araw-araw, every morning po. Pero huwag kayong mag-alala kahit hindi nyo po nagagawa every morning. Yung unang linggo po, napakahalaga. Naririto kayo, gagampanan ninyo. Ano ho ba yung ginagawa natin pag umiinom po tayo sa saro at kinakain natin ng tinapay? Sabi ni Pablo, pag-alaala po ito sa kamatayan ni Jesus at sa kanyang muling pagparito. Kaya naroon yung faith natin, anytime po inaasahan natin ang pagdating po ni Kristo. At dahil dito po, nagagalak po siya. Ngunit may paalaala po si Pablo, pagka po ang heart natin meron pong galit, pagka po meron ho kayong hindi mapatawad, pag may nagawa po kayo na immoralidad o mabigat na kasalanan po, na hanggang ngayon po ay hindi ninyo ma-confess dahil nahihiya kayo sa Diyos, huwag po muna kayong gagawa nito dahil meron pong sumpa, pwede po kayong mamatay, pwede po kayong magkasakit at manghina. Gaya ng sabi ni Pablo, ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro.
sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom din naman ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit marami ang mahihina at masakitin sa inyo at ang ilan na nga ay nangamatay. Upang tayo po ay patawarin ng Panginoon bilang isang church po at ang mga kasabay po natin na magte-take po online, sabay-sabay po tayo manalangin sa Kanya at humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Panginoong Diyos, kami po ay mga masasamang tao at patuloy na masangsang po ang lahat ng amin pong kinakaharap sa inyo pong banal at mabangong trono. Kami po ay nagkamali sa pag-iisip, sa salita, sa gawa po namin, maging sa lahat ng aming nilakaran po. Araw-araw po wala kami nagagawang katwiran at kabutihan, bagkus ang lahat ng aming kabutihan po ay marumi lamang basahan sa inyong harapan. Habag po ang hinihiling namin ngayon at ang inyong awa. Patawarin niyo po kami, Panginoong Hesus, mula po sa aming inisip na matayog at mataas po at mapagmapuri po sa aming kalooban. Sa lahat po ng hindi namin pagpapatawad, sa lahat po ng mga imoralidad na nalakaran ng aming buhay, lalo't lalo na po sa lahat po ng mga mapanirang puri, masasakit na pananalita, at sa lahat po ng mga iniwan namin, Panginoong Diyos, na mga sumpa laban sa aming kapwa. Kaya, Panginoong Diyos, hugasan niyo po kami mula po sa aming talampakan hanggang sa amin pong mga ulunan, na sa umagang ito, ang makikita ng Ama ay ang pagtigis ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang Kanya pong kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Atin pong hawakan ang tinapay. Alam niyo po, 2,000 taon na po ang nakakaraan, si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng ating Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang mananampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak kung hindi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, parangalan po natin at bigyan natin ng mataas na papuri ang ating Amang nasa langit, sambahin natin si Kristo Jesus at bigyan po natin ng pagpupugay ang Kanyang santo at banal na Espiritu ngayon po at magpakilan paman. Sabi po ng Biblia, at ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay at ito ay Kanyang pinagpira-piraso at Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po natin kainin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ngayon naman po, hawakan po natin ang baso o ang saro. Nagaya po ng sinasabi ng Biblia, doon po sa Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kaya po sa pagtigis ng dugo ni Kristo, nagkaroon po ng kapatawaran ang lahat ng ating nagawang pagkakasala. Sabi po ng Biblia, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at Kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. Panginoong Ama, ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob sa gawain po ng ating Panginoon. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mananasa langit, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala po na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho na aming patuloy na tinatangkilik.
maging sa mga negosyo ng mga kapatiran, Lord, na patuloy na ginagamit niyo po daluyan ng pinansyal na pagpapala. Panalangin po namin, Panginoon, sa aming pagbigay ng aming mga kaloob, ito ay magamit ng wasto sa ikalalago ng iyong ministeryo. Panalangin po namin, Lord, maging ang mga kapatiran po namin, Lord, na naghahanap ng trabaho, na magbebensyo ng mga negosyo. Patuloy, Lord, na kayo magbigay ng karunungan katalinohan sa kanila upang masumpungan po nila ang kanilang mga pamimiting trabaho at negosyo. Panalangin din po namin, Lord, na patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa patuloy na pagbibigay ng karunungan, katalinuhan, abilidad upang magampanan po namin ang aming mga trabaho dito sa lupa. Gayon din sa mga kapatiran na nagmamani sa kanilang mga negosyo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang karawan sa araw na ito hanggang sa Sabadong paparating. Today po si Brother Francis Dumaran. Happy birthday. At sa June 7 naman po si Brother CJ Gutierrez. At sa June 10 po, ayan, dalawa po ang ating magdiriwang ng kaarawan. Wala iba po, si Sister Odi Kabakang. Ito, nasa likod. Odi, happy birthday. At siyempre po, ang ating kapatid, si Brother Ricky Bautista. Pagkain ng Panginoon. At din po, June 11, si Brother Alex Dungo. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran na ito at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatid na ito. Si Brother Francis, si Brother CJ, si Sister Odi, si Brother Ricky, si Brother Alex, Panginoon, sa buong taon na nagdaan na sila po ay inyong iningatan, hinalinga, Panginoon, at patuloy, Lord, na prinubahid ang lahat ng kanilang pangangailangan. Panalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay, maayos sa kalusugan, Panginoon, maayos sa pangangatawan, hindi lamang po sa physical, maging sa spiritual, Panginoon. Patuloy, Lord, na i-provide mo ang kanilang mga pangangailangan at, Lord, ikaw ang nakakabatid ng laman ng kanilang puso. Dalangin po namin, Lord, na ibigay mo po, Panginoon, ang hangarin ng kanilang mga puso. At dalangin namin, Lord, sa mga taon pa na darating sa kanilang buhay, patuloy, Lord, na ikaw ang maghari sa kanila. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagtitiwala sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Happy birthday po sa inyo.
Muli, iniimbitahan po ang bawat isa sa ating Bible study. Every Wednesday po yan, alas 7 po ng gabi. Sa pamagitan po ng ating Facebook page. So, naka-Facebook live po tayo niyan para po sa mga kapatid po natin na makakadalo po. Hindi lamang po, kundi man po kayo makatunghay sa mismong araw na yan at oras na yan, mapapanood nyo pa rin po yan sa ating Facebook page. At everyday naman po ang ating prayer meeting. Ginaganap po yan everyday 5 a.m. yung ating doon prayer watch po. Through Facebook Messenger po iyan. At gayon din naman po, gabi-gabi, alas 8 po ng gabi po yung ating night prayer. Except for Wednesday para makapagbigay daan po sa ating Bible study. At muli, paalala po sa mga kapatiran po natin, sa mga ministry head and board of elders, meron pong meeting after po ng ating Sunday service. Lunch will be served. At isa pa pong napaka-importanteng bagay sa ating pagbalik kay Yahweh. Next Sunday po kasi, we're going to celebrate the goodness of our Lord. Kasi po, ika-30 taong na po ng ating bahay-sambahan ng Peace of Harvest Christian Ministry. Meron pong link para po tayo ay makapag-register. Bakit po ba kailangan mag-register? Kasi po nasa pandemya pa rin po tayo, kailangan din po natin ma-manage yung mga kapatiran na dadalo po next Sunday. Hindi po kasi tayo pwedeng magsiksikan po dito. So, kailangan po natin ng mag-register para malaman po kung sino-sino po yung makakadalo or aabot dun sa first 17 na makakapag-register po. Muli, Charles Anniversary Celebration is on June 12. Only registered attendees will be accommodated in our worship center. Dito po iyan. Because only vaccinated individuals are allowed. And then lunch will be served. Ayan, talagang yung pagpapala po ng ating Panginoon. Muli po, paalala po yung link po ng pagpaparehistro nandun po sa ating Facebook page. Kung wala naman po kayong Facebook page sa mga ilang kapatiran natin dito, approach lang po si Brother Charles. Pwede naman din ko kayo magpalista sa kanya ngayon para mairehistro po kayo. Kung wala na pong iba pang mga announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Ayan po. So, paalala po, kailangan po vaccinated po ang mga nakarehistro at dalhin po sa mismong araw yung kanilang vaccination po. Salamat, Pastor Mex. At yung ating everybody's birthday po kasi, para i-bless din natin ang Panginoon, para sa kaalaman nyo po, ako po ay kinausap ng Spiral po. Ito po yung dito po sa Hotel Sofitel po at ng Vikings para po sa lunch natin. De joke lang po. Kaya, how I wish, nakikinig po sila lahat ngayon. Kumakatok kami sa mabuting puso ninyo sa Hotel Sofitel po at sa Vikings na puntahan nyo kami rito at pagpapalain po kayo ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan, i-bless din natin si Lord sa everybody's birthday po natin para this coming 30th anniversary, bumuhos lalo ang pagpapala. Tayo po lahat ay tumayo, purihin ka, dakilat mapagpalang Ama. Maraming salamat po muli sa kagalakan ng aming puso at kami po Lord ay biniyayaan niyo po ng 30 years na naglilingkod, 30 years na sinamahan niyo po ang iglesyang ito at nakita po namin ang mga pangako ninyo, maging ang pintuan po ng Hades ay hindi magtatagumpay sa lahat ng hinirang niyong iglesia, Panginoong Ama. Kaya kapalit naman nito, Panginoong Diyos, ang aming simpleng pagsunod po sa inyong mga utos. Kami man po'y nagkakamali, kami man po'y nagkakasala, ngunit sa habag at awa ng Espiritu po ay pipilitin namin, Panginoon, na makalakad po sa lahat ng inyong mga pinag-uutos. Samahan niyo po kami sa amin pong mga kahinaan at kung kami po'y nagkakamali, ituwid niyo po kami, Ama. Nais ka naming makasama sa buhay na walang hanggan at huwag niyo kaming pababayaan, Ama, kapag ka po kami napapariwara o nagkakaroon po, Panginoong Diyos, ng mga pagkakamali at mabibigat na pagkakasala. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy ko pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo na mga kawan, unang-una po sa lahat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Binabasbasan ko po ang lahat ng mga kawang hinirang mo, Panginoong Ama,
na ang kapangyarihan po ng pagbalik kay Yahweh 2022 ay makamtan po ng bawat isang naririto sa bahay tahanan mo na ito, Panginoong Ama. At gayon din naman po ang kapangyarihan ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 27. Sa pagbibitaw ko po ng pagbabasbas na ito, patuloy niyo po kaming ingatan, pagpalain at ingatan nawa kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Patuloy po natin dakilain ang ating Diyos Ama na nasa langit. Hallelujah, Lord.